Tila ay takot na takot ang isang gwardya habang tumatakbo sa kakahuyan, at nang dumating siya sa kalsada ay aksidente siyang nasagasaan ng kotse. Isang pulis na nagngangalang Jaime ang tinawagan upang imbestigahan ang morgue kung saan nagtatrabaho ang gwardya. Nang suriin nila ang establishmento ay nalaman nilang nawawala ang isang bangkay. Ang nawawalang katawan ay kay Micah, nakamamatay lang kaninang hapon dahil sa atake sa puso. Tiningnan nila ang mga security camera ngunit naka-disable ang mga ito maliban sa isa. Sa footage ay nakita nila na may nakatawag ng pansin sa gwardya, dahilan para umakyat ito, ngunit ilang sandali lang ay dali-dali siyang tumakbo palayo. Giit ng isang pulis na nakalak umano ang control room at binago ang code ng pinto, kaya naman tumawag na sila ng mga technician para mabuksan ito. Si Micah ay isang napakayaman at makapangyarihang babae, at ikinasal siya sa isang mas batang lalaki na si Alex, ang direktor ng pharmaceutical company na pag-aari ng ginang. Nagluluksa si Alex sa pagkamatay ng kanyang asawa at kinomfort naman siya ng kapatid niyang babae. Kalaunan ay sumakay siya sa kanyang motorsiklo at pumunta sa isang tagong apartment kung saan nakatira ang maganda at mas bata niyang kalaguyo na si Carla. Lumalabas na pinatay pala niya ang sariling misis at sambit niya sa kanyang kalaguyo na sa wakas ay malaya na sila. Ilang sandali pa ay nakatanggap si Alex ng tawag mula sa pulis at nalaman niyang nawawala ang bangkay ng kanyang asawa. Tinanong ni Carla kung sigurado ba siyang patay na si Micah at tugon ng mister ay oo. Para pakalmahin si Alex ay binigyan siya ng dalaga ng alak at maya-maya ay sinabi niya na kailangan niyang pumunta sa mga pulis nang sa gayon ay hindi sila magduda. Sa morgue ay sinabi ni Jaime sa mister na ang gumawa nito marahil ay galit na galit kay Micah, ngunit giit ni Alex na walang kaaway ang kanyang misis at gayon din siya. Habang wala ang mga pulis ay tinawagan ni Alex ang kanyang kabit at sinabihan na kumuha ng impormasyon tungkol sa gwardya na kasalukuyang nasa ospital. Tugon ni Carla na dati siyang nag-intern sa ospital na yun kaya meron siyang mga kakilala. Nang maglaon ay ininterview si Alex ng forensic officer at kinwento ng mister na may takot umano sa eroplano ang kanyang asawa. Napagtanto ng opisyal na maaaring na-stress si Micah dahil sa flight niya mula LA at yun marahil ang nagdulot ng kanyang cardiac arrest. Gayunpaman, nagtataka ang forensic officer dahil wala namang history ang misis ng anumang problema sa puso. Tinanong ng pulisya ang forensic kung posible bang hindi papatay si Micah at tugon ng officer na siya mismo ang nagkumpirma ng kamatayan ng misis. Gayunpaman, hindi niya inaalis ang posibilidad na nagkamali siya. Giit ni Jaime na posible ay patay na nga si Micah at may nagnakaw lang talaga ng kanyang bangkay, subalit ang tanong dito ay kung bakit. Sinabi ng forensic officer na merong kemikal na maaaring magdulot ng isang cardiac arrest, ngunit hindi niya ito mabi-verify dahil hindi pa nila na-autopsy ang katawan at dahil nawawala nga ang bangkay ay wala ring maisasagawa na autopsy. Dahil dito ay sabay nilang tiningnan si Alex nang may pagdududa. Habang nakikiusap si Alex sa pulis na paalisin na siya ay biglang nawala ang kuryente. Nang iniwan siya ng officer ay pumunta si Alex sa silid kung saan nawala ang kanyang asawa. Nakita niya ang box na naglalaman ng mga personal na gamit ni Micah, ngunit tila ay walang laman ang isa sa mga pouch. Pagtingin niya sa locker ay nakita ni Alex ang isang bote na may label na TH16. Iyon ang kemikal na inilagay niya sa alak ng kanyang asawa na siyang dahilan na nagka-cardiac arrest ito. Pagdating ni Micah mula sa LA ay ibinigay sa kanya ni Alex ang alak. Niyaya siya ng misis na mag-date dahil 3 linggo din siyang nawala, ngunit tumanggi si Alex sapagkat kailangan umano siya sa laboratory. Tugon ni Micah na si Alex ang direktor ng kumpanya kaya walang sino man ang makakapagtanggal sa kanya maliban sa misis. Ininom ni Micah ang alak at sumilip ang mister sa salamin para siguraduhing ininom nito ang lahat. Balik sa morgue. Takot na takot si Alex nang makita ang TH16 at nang bumalik ang kuryente ay dali-dali niyang itinago ang bote sa kanyang bulsa. Ilang sandali pa ay dumating ang mga pulis at tinanong si Alex kung ano ang ginagawa niya sa silid na yon. Nakita nila ang kahon na naglalaman ng mga personal na gamit ni Micah at sinabi ng isang opisyal na yon ay dapat nasa locker. Nang tingnan nila ang locker ay nalaman nila na pinilit itong buksan at napagtanto ng pulis na nawawala ang telepono ng bangkay. Dahil dito ay kinapkapan ni Jaime si Alex at doon ay nakita niya ang bote. Giit ng mister na natagpuan niya ito sa sahig, ngunit tugon ng officer na meron itong tatak ng kanilang kumpanya. Tinanong ni Jaime kung para saan ang TH16 at sagot ni Alex ay hindi niya alam sapagkat hindi niya ito espesyalidad. Maya-maya ay tumawag ang kanyang kabit at palusot ni Alex sa pulis ay kapatid niya ang nasa linya. Sinabi ni Carla ang mga nalaman niya tungkol sa gwardya at dahil nakikinig ang mga pulis ay agad tinapos ni Alex ang kanilang usapan at ibinaba ang telepono. Maya-maya ay pumunta siya sa banyo upang tawagan si Carla at sinabi niya na merong gustong idawit siya sapagkat ang TH16 na kanyang ginamit ay biglang lumitaw sa morgue. Natakot si Carla at sinabing baka ito ay isang trap ng mga pulis, ngunit confident si Alex na silang dalawa lang ng kabit ang nakakaalam sa totoo.
Tiniyak naman sa kanya ng dalaga na walang sino man ang sinabihan niya tungkol dito. Papalabas na sana ng banyo si Alex nang mapansin niya ang envelope sa bintana. Isa itong dinner invitation, at sa likod ay may nakasulat na mensahe na nagsabing, "Ipinikit ko ang aking mga mata at ikaw pa rin ang kasama ko." Iyon ang dinner invitation na hindi napuntahan ng mag-asawa dahil si Alex ay hindi umuwi ng bahay. Giit ng mister na nagkaroon ng problema sa trabaho kaya hindi siya makaalis, ngunit sambit ni Micah na tumawag siya sa laboratorio at buong araw daw na wala doon ang mister. Gumawa si Alex ng ibang palusot, at kahit naghihinala na si Micah ay hindi na lang niya ito pinansin at siya pa ang humingi ng tawad sa mister. Nang gabing yun, habang natutulog ang misis ay nakatanggap si Alex ng isang text mula sa kanyang kabit, ang eksaktong mensahe na nakasulat sa likod ng dinner invitation. Nagsimulang magduda si Alex na marahil ay nakita ni Micah ang text at ang misis ngayon ang gumagawa ng paraan upang i-frame up siya. Nakuha na ng mga technician ang bagong passcode sa control room at nang makapasok sila ay nakita ng mga pulis ang bukas na air duct patungo sa rooftop at dito marahil pumuslit ang nagnakaw ng bangkay. Samantala, sa labas ng emergency stairs ay nakakita ang isang officer ng mga bakas ng paa. Tinanong ni Jaime si Alex kung pamilyar ba sa kanya ang petsa na March 20, 2012 at sagot ng mister ay hindi. Giit ng officer na binago ng salarin ang kalendaryo sa petsang yun at ito rin ang nakaset na bagong passcode sa pinto ng control room. Tila ay nanghilakbot si Alex dahil ito ang eksaktong passcode na nakaset sa kanyang laboratorio. Habang inilalagay niya ang TH16 sa refrigerator ng kanilang lab ay biglang sumulpot si Micah na ikinagulat ng mister. Giit ng misis na nakita niya ang passcode na ginamit nito sa pinto at nang tanungin niya ang mister kung bakit nito pinili ang petsang yon ay sinagot ni Alex na yun ang petsa na nagkaroon sila ng malaking pagtatalo. Maya-maya ay sinurpresa ni Micah si Alex ng isang bagong motorsiklo na matagal nang pinapangarap ng mister. Balik sa morgue, naniniwala si Jaime na ipinuslit ang bangkay ni Micah gamit ang service elevator. Habang pababa sila ay biglang huminto ang elevator at umandar ang mga sprinkler at fire alarm. Nagmadali silang lumabas ng gusali, ngunit huminto si Alex para tawagan si Carla. Naniniwala siya na buhay pa talaga si Micah at gusto siya nitong i-frame up. Sinabihan siya ni Carla na umalis na, at bago ibinaba ni Alex ang tawag ay sinabihan niya ang kabit ng I love you. Lingid sa kanyang kaalaman ay nasa likod lang pala niya si Jaime at nakikinig. Giit ni Alex na kapatid niya ang kanyang kausap, ngunit hindi naniniwala dito ang officer at kinuha niya ang telepono ng mister. Gayunpaman, wala silang nakuha dahil ang tinatawagan ni Alex ay isang unlisted na numero. Habang naninigarilyo si Jaime sa labas ay naalala niya nang dumating siya sa parehong morgue na may pasa sa mukha. Sa loob ay napahagulgol na lang siya nang makita ang malamig na bangkay ng kanyang asawa. Bagaman maraming taon na ang nakalipas ay tila sariwa pa rin sa alaala ni Jaime ang sakit. Maya-maya ay dumating ang kanyang kapwa-pulis dala ang report tungkol sa mga expenses ni Micah. Nalaman din nila mula sa report na ang TH16 ay isa palang lason na maaaring magdulot ng cardiac arrest sa loob ng 8 oras at hindi ito nag-iiwan ng bakas. Inakusahan ni Jaime si Alex na pumatay sa kanyang asawa gamit ang TH16 at ninakaw nito ang bangkay nang sa gayon ay hindi magkakaroon ng autopsy. Itinanggi ito ng mister at sinabi na walang tanga na maglalagay ng lason sa bulsa habang siya ay iniimbestigahan. Wala rin umanong saysay na nakawin ang katawan dahil hindi naman nadidetect ng autopsy ang TH16. Maraming taon na nagluksa si Jaime sa pagkamatay ng kanyang asawa, kaya nakakaduda na tila kalmado lang si Alex gayong kamamatay lang ng kanyang misis. Pinasinungalingan nito ni Alex, sinasabing mahal niya si Micah at nagluluksa siya sa pagkamatay nito. Doon ay ibinunyag ni Jaime na sa expenses report ni Micah ay makikitang nag-hire ang misis ng detective ilang buwan na ang nakararaan. Teorya ng pulis na maaaring nagkaroon ng hinala si Micah na nagloloko ang kanyang mister at maaaring natakot si Alex na kapag humantong ito sa diborsyo ay mawawala sa kanya ang kayamanan. Maya-maya ay pumunta si Alex sa banyo at tinawagan ang kanyang kabit. Sinabi ni Carla na nakatanggap siya ng isang flash drive na naglalaman ng mga larawan na nagpapatunay sa relasyon nilang dalawa. Tila ay na-wiretap din ang kanilang telepono dahil naka-record ang sinabi ni Alex sa kanyang kabit na nilason niya ang kanyang asawa. Naniniwala si Alex na si Micah ang nagpadala ng mga ebidensyang ito dahil nalaman na nito ang lahat mula sa kanyang detective. Natakot si Carla sapagkat pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya at paglabas niya ng apartment ay may biglang sumulpot na kotse sa kanyang likuran at sinagasaan siya. Nagmadaling umalis si Alex sa gusali ngunit pinigilan siya ni Jaime. Galit niyang itinulak ang pulis kaya sinuntok siya nito dahilan para mawalan siya ng malay. Kinabukasan ay inamin na din ni Alex ang lahat. Sinimulan niya sa pagkwento tungkol sa relasyon nila ni Carla, ang kanyang estudyante na nakilala niya sa universidad kung saan siya nagtuturo. Mabilis silang naging malapit sa isa't isa at nagsimula silang magkita araw-araw hanggang sa tuluyan na nga niyang tinuhog ang dalaga.
Subalit nang magtagal ay hindi na kinaya ni Carla ang pagtatago ng kanilang relasyon, kaya nagpasya siyang hiwalayan na ang mister. At dahil nahumaling na ng husto si Alex sa kanya ay sinabihan niya ang kabit na iiwan niya si Micah para sa kanya. Gayunpaman, naisip niya na kung hihiwalayan niya ang kanyang misis ay sisirain siya nito at wala itong ititira sa kanya kahit piso. Pressure ni Carla ang mister na hiwalayan ang kanyang asawa, at dahil dito ay tuluyang naisip ni Alex ang malagim niyang plano na patayin si Micah. Tinanong ni Jaime ang mister kung bakit ito naniniwalang buhay pa ang kanyang asawa, at tugon ni Alex ay nalaman ni Micah ang lahat mula sa kanyang detective, kaya marahil ay pinalitan nito ang alak nang hindi niya napapansin. Pagkatapos ay pineke niya ang kanyang pagkamatay at itinanim ang ebidensya sa morgue nang sa gayon ay madawit si Alex. Maya-maya ay nakatanggap si Jaime ng tawag mula sa isang kasamahang pulis na nagsabing nakakita sila ng blueprint ng morgue sa bahay ni Alex. Sa sasakyan naman ng mister ay nakakita rin sila ng ski mask, pala, at sapatos na tugma sa mga bakas ng paa sa labas ng morgue. Samantala, sa kanyang kwarto ay nakakita sila ng isang hindi rehistradong baril. Ilang sandali pa ay nakatanggap si Jaime ng isa pang tawag mula sa kasamahan na nagsabing nagkamalay na ang gwardya at ikinwento na umano nito ang mga nangyari. Nang gabing yun ay namatay ang mga security camera, kaya umakyat ang gwardya sa itaas upang tingnan ito. Doon ay nakita niya ang bangkay sa elevator. Binaril siya ng isang lalaking naka-ski mask, dahilan para tumakbo siya palayo at mabundol ng kotse. Ang mga bala na natagpuan sa morgue ay tugma sa baril na natagpuan sa bahay ni Alex. Itinanggi ni Alex ang lahat ng ito at sinabi na marahil ay kumuha si Micah ng isang lalaki para tulungan siya na pekein ang kanyang pagkawala. Humingi siya ng tulong sa officer na hanapin si Carla dahil matutulungan siya nitong patunayan ang kanyang kwento. Habang papunta sa istasyon ay sinabi sa kanila ng isang pulis na may natagpuan silang bangkay sa tabi ng kalsada. Nangangamba si Alex na baka si Carla yun, subalit nang buksan nila ang body bag ay si Micah pala ang laman nito, ang kanyang patay na asawa. Doon ay isiniwalat ni Jaime na walang Carla na nakatira sa address na ibinigay ni Alex at ilang taon na palang bakante ang apartment na yun. Nagtanong din sila sa universidad na pinagtatrabahuan ng mister, ngunit ang estudyanteng kabit niya ay hindi nag-e-exist. Naniniwala si Jaime na inimbento ni Alex si Carla para bigyan siya ng lakas ng loob na patayin ang kanyang asawa at makuha ang pera. Inutusan ni Jaime ang iba na umalis na at e-clear ang kalsada. Nang kukunin na sana niya si Alex ay bigla siyang siniko ng mister at tumakbo ito palayo. Subalit, bigla siyang bumagsak sa lupa dahilan para maabutan siya ni Jaime. Ilang beses siyang sinipa ng pulis at doon ay sinimulang ibunyag ni Jaime ang kanyang kwento. Galing sa isang masayang date si Jaime kasama ang kanyang asawa at nang tatawid na sila sa intersection ay biglang bumangga sa kanila ang isang rumaragasang sasakyan. Ang kanilang anak na babae ay nasa likuran at mabuti na lang ay maayos lang ito. Gayunpaman, ang kanyang asawa ay malubhang nasugatan. Mabilis na tumakas ang sasakyan na nakabangga sa kanila kaya hindi nakuha ni Jaime ang kanilang plate number. Subalit pagkaraan ng ilang taon ay naalala ito ng kanyang anak at nalaman ni Jaime na yun ang kotse ni na Alex at Micah. Ipinakita ng pulis ang larawan ng kanyang anak at ito ang dalagang kabit ni Alex na ang tunay na pangalan pala ay Eva. Galit na galit si Eva sa pumatay sa kanyang ina, kaya't pinaibig niya ng husto si Alex hanggang sa labis itong mahumaling sa kanya at magpasya na patayin ang sarili niyang asawa. Ibinunyag ni Jaime na hindi kailanman kumuha ng detective si Micah at inamin niyang siya ang kumuha sa bangkay ng misis at nagtanim ng ebidensya sa morgue. Inihayag din niya na nilagyan ni Eva ng TH16 ang alak ni Alex bago ito tumungo sa forensic center. At dahil 8 oras na ang lumipas mula nang inumin ito ng mister, ilang sandali lang ay titigil na ang kanyang puso. Nakangiti siyang pinanood ni Jaime sapagkat makalipas ang 10 taon ay sa wakas na ipaghiganti din niya ang kawawa niyang misis. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.